Ang ganda ng background ko, para ako nasa UP. At dahil UP na rin lang ang pinag-uusapan natin, UP Diliman. Kasi naging part na siya ng ng mga design logo ng UP, yung sunflower. And dahil UP na rin ang pinag-uusapan, nasangkot yung pangalang UP or institusyong UP Diliman kung saan din po tayo nanggaling. Dahil kay Giselle Sanchez, doon sa naging pahayag niya na parang nagsisisi or ang term na ginamit ay regret. Oo, na may regret siya na lumabas siya sa pelikula ni Daryl Yap, ang iskandaloso at kontrobersyal na direktor na ang hilig-hilig na mag-produce or mag-direct ng mga pelikulang kontrobersyal at may mga temang alam mo yon sa kasaysayan natin ay para sa mga iba ay talagang binabago niya or enabler siya, ang tinatawag siyang enabler or kung ano-ano pa dahil parang lalo doon sa mga pelikulang alam mo yung ginawa niya, yung Made in Malacanang, dalawang parts ba yon? Hindi ko maalala kasi hindi ko naman pinanood. Charot! Napanood ko naman yung huli. Ang bida ay si Cesar Montano, sina mga Diego Loizaga, Rufa. Napanood ko yon. So kung saan nandoon si Giselle Sanchez at ginampanan nga niya, although very brief yung role niya, very short, yung papel na ginampanan niya dating karakter ni dating Pangulong Cory Aquino na during the time nga nung EDSA Revolution, etc. Na ngayon lumalabas biglang siguro baka may lalabas na pelikula or project or something kaya gustong mag-ingay na sinasabi niya na pinagsisisihan nga yun, may regret nga siya na nag-regret siya na nakagawa siya ng ganon. And syempre hindi ito pinatawad ni Daryl Yap. Pero ang naging rason nga ito ni Giselle is parang nabubuli yata yung anak niya or something na basta may kinalaban sa ganon. Ako nauunawaan ko si Giselle dun sa puntong may anak siya na maaaring kinakantsawan or nakakaranas nga ng mga ng iba na syempre ang turo or nalalamang kasaysayan ay iba o taliwas. Tapos, pero bilang actress na supposedly may ginagampanan kang role, sana mas naisip yun nung una ni Giselle, hindi dahil lang sa, kasi Viva ang gumawa niyon and with all due respect, bubusina ako sa Viva na, at si Amy Marcos yata yung isa sa mga big producers doon. Bubusina tayo doon kasi syempre, pelikula yan, pwedeng fiction, yung kasaysayan at may ganun kaya may mga argumento tungkol dun sa pagkakagawa ng movie na yon. But anyway, hindi na nandito tayo para i-discussion, kundi para tingnan lang yung mga punto de vista na between an actor and director. Kasi siyempre, hindi pinalagpas yun ni Daryl at sinagot niya na si Daryl pa ba naman, Diyos hindi sasagot. Sinabi niya na kung nag-regret man daw or may regrets man itong si Giselle, parang yung production niya ay mayroon din ganon kontra dun sa actress or laban dun kay Giselle. So, nagpapalitan sila ng kuro-kuro nila kasi para may na-mention pa yata si Daryl na bakit, ano ba ang pinagkaiba ng hangin sa UP, sa hangin sa Payata, sa hangin sa Makati, sa Forbes Park, etc. May mga ganun pa siyang analogy. But again, labas ito dun sa usapan kasi nga syempre, bawat issue nagbubunga ng mga iba-iba pang issue lalo pat nga ang mga subject na tinatalakay sa pelikula ay controversial at talagang yung ang panahon ay hindi mo kahit sabi mo nag-research or what sa punto de vista nung nagkukwento, but syempre yung mga nagre-receive at iba yung naranasan, iba rin naman yung reaction, kaya siguro nakapagbigay ng ganong impression itong si Giselle after a long time na naipalabas na yung pelikula. But then again, sabi ko nga, mauunawaan ko siya sa punto de vista ng nanay siya na gustong protektahan yung anak. Pero bilang artista, sana mas naging responsable siya kung na dapat hindi na lang niya tinanggap kung naiisip niya na in the future magbubumirang sa kanya yung ginawa niya kahit pa sabihin mo it was just an act. Bahagi lang yun ng isang kwento mula sa isang source na para sa kanila yun ang totoo, pero para sa iba pang tao ay hindi totoo. May mga ganong contention So, yun lang. Nakakatawa lang kasi yung mga reaction ng mga netizens, sabi nila, nag-aaway daw ang dalawang has-been or
mga artista nga sa industriya na hindi na pinag-uusapan or marahil ay gusto magpaka-controversial, mas masakit pakinggan yun. Oo. Ang sakit ko namang na ano yun, nabasa yun na gano'n. Nagpapalitan ng mga katalinuhan nila ng kuro-kuro, matatalinong kuro-kuro itong dalawang ito na dahil wala nang pumapansin sa kanila. Gano'n? Ayan, ayun ako, pag-usapan na lang natin itong tilas, may mga masasayang netizens at mga supporters ni na Heart Evangelista at ni P. Wurzbach, nakamakailan nga po, habang binavlog po namin ito, titingnan ko yung kodigo ko, kasi umattend po ang parehong si Heart Evangelista at saka si P. Wurzbach ng The Robert Woon Haute Couture Fall and Winter 2025-2026 Paris Fashion Week. Di ba sa Paris nga ito, di ba? At nakita ko doon pinag-uusapan yung picture na magkakatabi sila, napapagitnaan lang may isang babaeng nakapagitna between Heart na ang ganda-ganda nung ano niya, peg niya. Nakita mo yun doon, nakasombrero siyang malaki. Tapos nasa isang nakatabi nga yung babae ay si Heart, ay si Pia, and then yung nakagitna sa kanila. Tapos pinag-uusapan sari-sari yung mga caption at mga interpretasyon doon sa litrato or doon sa lumabas na photo, kasi parang sinasabi doon yung kasing sombrero ni Heart na ginamit sa fashion show o sa pagrampa niya, yung malaking bahagi na natatakpan, parang ayaw niyang makita or tingnan. Hindi mo talaga makikita kasi itong side na to, kung nandoon si Pia, ito nakagitna sa kanila, then nandun si Pia, talagang doon lang siya nakatingin sa gano'n, unless gaganon talaga siya, pero sa laki nung sombrero niya, talagang from her kumbaga peripheral sa vision niya, hindi niya makikita talaga si Pia. Gayong si Pia, on the other hand, obvious pag gumanon lang siya, alam niya na doon si Heart, pero si Heart hindi, baliktad. Kaya pinag-uusapan na kahit yung mga ganong actor, mga ganong gesture, iba din ang iba din yung mga bardagulan ng mga fashionista diyan, yung mga sumusubaybay sa kanila pagdating sa mga ganyang rampahan, kasi nga dalawa nga sila sa itinuturing na mga fashion icon dito sa bansa na laging laman ng mga iba't ibang mga fashion events, lalo na yung mga fashion week na tinatawag, mapa New York man yan, mapa Paris man yan, or kung saan pang magagaling talaga lamang yun yung mundo na ginagalawan ng mga pinakamagagaling at pinaka-fashionista sa buong mundo. But the thing is, tinitingnan din yun ng iba na magandang sinyales na hindi naman talaga sila siguro, wala man talaga sigurong issue sa kanila, or ang nagkaroon lang ng issue in the past ay yung mga supporters o mga nakakatrabaho nila. But between the two of them, siguro naman ay may maayos, kasi sinasabi nila all is well that ends well na nga rin sa dalawang ito, at sana magsilbi itong simula ng magandang samahan nila, kasi para din naman nilang nire-represent ang Philippines bilang sila'y mauhusay at mga fashion icon ng bansang ito. Sana nga magtuloy-tuloy. Kaya natawa lang ako, lalo pat ang dami pa rin mga pros and cons at mga kuda-kuda na ay mas magaling si Heart, mas fashionable ang kanyang sinuot na nirampang kasuotan, high fashion, may mga chucho, samantalang si Miss Universe Pia daw ay parang nagmukhang ordinaryo lang, lagi na lang ganun ang kulay na, may mga ganon. But at the end of the day, at the end of this discussion, at least nakita natin po na pwede naman pa silang magkatabi o umupong magkatabi kahit pang may isang nakapagitna sa kanila. So magandang senyales na rin yun for us na since parehong Pilipina naman at nagbibigay ng honor at karangalan sa atin, at hindi naman tayo ipinahihiya sa larangan ng fashion and beauty, ay di palakpakan natin sila, di ba? Bongga yun. O kaya yan, kaya mga A major, yun. A major. Yun. Kaya mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso, eto na po, yun lang. Nagkaroon ako ng echo. Muli nagpapasalamat po ako inyong Nicole Papa Pero Abet Tabus. Thank you dito lamang sa Unbettable Channel.